ay nag-iiyakan po. Dahil nga po siya nangyari sa Senado na kung saan pinababalik o sinoli at kinancel. Kakaya. Kakaya. Anak ng... Alam nyo mga kababayan, talaga nga namang this is a, sabi nga, karma, ika nga. Ayaw kasing gamitin yung salitang karma, pero ganun natin eh. Bakit kanyo? Bakit ko nasasabing karma? Kasi alam nyo, ang problema kasi ganito, kanila pong pinaspas, kanila pong hindi pinadaan sa tamang paraan. Hindi po nila ginawa yung due process na tinatawag na supposedly sana tinalaka yung first impeachment, second. Kasi alam mo kung bakit? Ang ginawa nila, nag-antay sila, wala kasi silang sapat na ebidensya o maayos na, alam mo yon, maayos na kaso, ika nga, para ipatanggal si VP Sara Duterte. Siguro, nung nakita yung unang impeachment, ampaw to. Oh, dagdagan niya yan. Second impeachment, ampaw na naman. Kulang pa yan. Oh, third impeachment, oh, naku po, ampaw palalo. Oh, sabi, fourth impeachment, ayan na. Oh, ito, okay na to. Ngayon, biglang doon na kagad, which is bawal po yun. Bakit? Kasi ang mangyayari nga po dyan, parang yung sinasabi nilang fishing na yan, yung nangingisda. Bakit kanyo? Kasi ang mangyayari, ganun na lang lagi ang gagawin. Tatanggap ng 10, 50 impeachment complaint, tapos maghahanap ng kaso. Yun nga yung sinasabing parang nagpipishing ka na. Naghahanap ka lang ng kaso, kahit wala naman talagang kaso. 'Di ba? Tapos, sasampahan mo ngayon, pag-iipon-ipunin mo, tapos tsaka mo isasubmit sa Speaker of the House. Na which is mali. 'Di ba? Yun yung sinasabing merong provision sa ating konstitusyon na immediately. Gigil na gigil sila dun sa forthwith. Isipin nyo ito yung kanilang ginagamit pa ulit sa Senado na forthwith, dapat talakayin na, simulan na, ganyan. Nabuisit yung mga senador. Gago! Forthwith pala, mga animal kayo kinukulit nyo kami. Siguro gano'n na nangyari, di ba? Ang ina nyo. Forthwith Okay. Ito ang forthwith nyo. Di ba sabi sa konstitusyon, immediately, pag natanggap ng Secretary General ng Kamara, immediately papasa sa Speaker. Bakit inantay nyo hanggang fourth impeachment? O, di na forthwith sila. Gago! Kaya nga, sabi ko sa inyo, karma. Ika nga, karma talaga yung nangyari. Bakit to kanyo? Talagang, yung mismong pinanga-atake ng Congress sa Senado para simulan yung impeachment, ay yun ang ibinalik ng Senado. O bakit kayo? Sa inyo nga, hindi nga forthwith ang ginamit immediately. Kahapon, pinaliwanag ko anong pinagkaiba ng forthwith at saka immediately. Ang immediately, ang mas strong emphasis na kailangan agad-agad. Hindi ito mag-aantay. Hindi pa pwedeng, sabi nga sa korte, in a legal term o sa pagdating sa mga kaso, pag sinabi ng judge, release that person immediately. Hindi pwedeng sabihin ng BJMP o ng mga pulis, sandali, pag-aaralan muna namin ito. Aayusin muna namin yung dokumento. Sandali lang, sandali. Chotomate. Hindi pwedeng ganon. Immediately, pag sabi ng korte, ito ang order. Pak, mababasa nila yan. Release the accused immediately. Di ba? Yun yung release kagad. Di ba? Hindi pwedeng mag-antayan. Inutos ng korte. Ganon yung nangyari doon sa Kamara. Sabi doon sa konstitusyon, immediately. So dapat, pasok kagad. Pasa mo kagad. Hindi pwedeng laruin mo muna yung bola. Ganon yun eh. Pag sinabi sa'yo ng coach, pasa mo agad pagtanggap mo ng bola. Ipasa mo agad. Hindi pwedeng, sandali, gusto ko munang mag-dribble dito. Di-dribble ko muna to. Tsaka ako ipapasa dun sa taga-tira. Hindi pwedeng ganun. Immediately nga di ba? Yun yung sinasabi. Ano man yung forthwith? Yung forthwith nga, pag sinabi ng korte, we need produce the witness, forthwith the witness.
Yeah, pag sinabi na yon, di ba? Kailangan, ilabas mo kagad yung witness sa nauukol na time o sa walang delay pero yung nasa oras. Ibig sabihin po nun, halimbawa, magta-travel ka pa o di kaya kailangan mo ng mga court order na para puntahan yung isa, yung warrant, kailangan mong puntahan. Kailangan meron ka munang mga, kung mag-delay man, ay dahil meron kang sapat na dahilan. Di ba? Kung i-delay man, halimbawa, yung witness nasa ospital. Di ba? Pag sinabing forthwith, antay mo muna ma-release ng ospital kasi naghihingalo na. Hindi pa pwedeng iutos ng judge na, immediately, kahit mamamatay na yan, dalin mo dito yan. Hindi pwedeng gayon, di ba? So, ayun yung pinagkaiba nun. Bintang sila ng bintang na dapat forthwith, nayari tuloy sila. Yun yung sinasabi kong nakarma itong mga animal na to. Ngayon, dahil sa nakarma itong mga animal na ito, iyak ng iyak. Hindi mananalo yung speaker namin sa pagka-presidente sa 2028 pag andyan si Bibi. Hindi mananalo yun. Kaya kailangan namin matanggal si Bibi Sara Duterte. Kita mo naman, ginawa na namin ang lahat. Pero wala pa rin. Olat pa rin. Ang layo pa rin ni speaker. Mapapagalitan kami. Ganun na nangyari. Yeah? Atat na atat to mga to eh. Kaya ayan tuloy, napakarma kayo. Ito, panoorin natin itong mga iyakan itong mga to. Umiiyak kasi itong mga ito. Halimbawa ito. Ito si Now, with respect... Ay, sandali. Nabayaran nyo na ba yung utang ninyo forthwith? According to, BP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Kasi according to BP Sara Duterte, may utang daw po kayo. Allegedly. Ayan allegedly, may utang daw kayo kay BP Sara Duterte. Nabayaran nyo na po ba? Ako'y nagtatanong laang, kasi forthwith, yung forthwith o immediately? Ma'am, ang utang, binabayaran yan forthwith, ha? Kung ma-delay man, dapat yung bagang, yan pala example, yung perfect example ng forthwith. Ma-delay man, merong reasonable na dahilan kung ma-delay man. Yung pagbayad ninyo. Again, that is just an alleged na sinabi ni BP Sara Duterte, may utang daw kayo. So, sana, forthwith, mabayaran na ninyo. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte, ha? To the action of the Senate last night, the impeachment court. Ano ni Dilima ito? Para sila magsalita. Duterte. Impeachment court. Uso ba yan? Hindi, ako nagtatanong lang Mas ano ba yun? Mas maganda ba yung pag-i-English pag gano'n magsalita? Is it better if I speak that way? Requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint. As well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. Kasalanan nyo na yun. Kung hindi kayo makaintindi. Hindi, totoo naman kasalanan na nila yun kung hindi nyo maintindihan. Ang taong bayan, naiintindihan. Ang linaw-linaw kasi. Ang linaw-linaw, in every trial, inaayos yung mga pinapasa sa judge. Alam nyo kasi nakasabi ko nga sa inyo, naka-attend na ako ng mga hearing ang mga arraignment.
talagang kailangan bawat exhibit, yung alam mo yun, yung mga ebidensya, ayan, isusumite, ang tagal, grabe. Babira ba naman, napakarami ba naman talagang iisa-isay niya, no, pati lahat, as in lahat ng ng mga issue, 'di ba? Iisa-isay niya ng ng abogado. Yun po yung siste diyan. Sisiguraduhin muna nung court na lahat ba tama ang pagkaano, ganito. Pag hindi, pababalik sa iyan. Ibalik sa sandali. Mayroong kalokohan. Halimbawa lang. Hindi naman nangyari sa akin ito. Halimbawa lang. May kalokohan tong piskal. Ito, bla bla bla, ganito. Solid niyo yan. Pag-aralan niyo yan. Ginagago niyo kami. Parang ganon. Diba? This is a layman. Siyempre, di gumagamit yung mga judge ng ganon. Para sinasabi, balik niyan kasi tarantado itong judge na ito. Masyadong pinaspas. Ginago yung demanda nitong taon to. Ngayon, ibabalik. Hindi ibig sabihin dinismiss yun. Kasi kung dinismiss yun, hindi mo na pwede uli isampa yun. Kasi merong double jeopardy. So, hindi yun dinismiss. Ang tawag doon, ibinalik lang, pinapaklaro lang doon sa piskal na nagpasa. Ganon ang ginawa ng Senado. Bilang korte, bilang mga judge, sabi nila, sandali, may sabit itong part na ito Paano magiging quote-unquote constitutional o legal itong impeachment na ito kung mali yung pagkapasa. Mali yung prosesong dinaanan. Paano magiging legal itong impeachment complaint na ito? Yun ang sinasabi ngayon. Kaya ngayon, linawin ninyo sa amin. Although yung isa, dalawa yung reason kung bakit ibinalik. Yung isa, huwag na natin pansinin kasi siyempre, sasabihin naman nila, interesado sila So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the 1-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 Kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan. Sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, sa House of Representatives, we had a mass this morning attended by different civil society groups
Ayun na naman May yung civil mga society nakasama nila. po tayo religious leaders. Ayan na naman sila. And even victims Naku, ng yung EJK. Pati EJK. Maraming Ayop. salamat po. Rest Ayop assured, talaga. ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po. Tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya, at pananagutan. Maraming salamat. Sabi ni Bato, at saka, basta sabi ni Bato, he was led by the Holy Spirit, which is, itong nangyari na ito, yung remand. As a matter of fact, tinanong din si Escudero, tinanong siya, planado ba ito? Kasi ang nangyari, talagang somehow it was a movement of a mysterious hand. Yeah, parang ganon. To the people who do not believe in the Almighty. Pero kay Bato nga, it was the Holy Spirit who guided him. At the same time, ganon din kay Cayetano. Diba? As a matter of fact, ang ganda nga ng pagkasabi niya doon sa Jeremiah, yung kanyang quotation For I have plans for you, not to harm you, diba? Pero at the same time, sinabi niya, there is also a plan ang mga demonyo. So ang tanong, mga kababayan, ito ang matinding tanong dyan. Ito hubang nangyari na ito ay totoong galaw ng Diyos kasi hindi ito planado eh. Ang plano talaga is to push for the dismissal. Yun talaga ang plano. Alam naman natin kung sino, Duterte Black, 'di ba? Yun ang plano nila, dismiss na 'yan. Kasi that's illegal, that's blah blah blah, i-dismiss na 'yan. Oh. Pero again, through the wisdom of the Senator Cayetano, through the guidance of the Holy Spirit, siya po daw ay niremand na lang para at least talagang magkaisa ang mga senador. And lo and behold, 18 ang nagsabing, oo, tama, ibalik doon, magpaliwanag sila. So, ginaid sila ng Holy Spirit. Nagtataka ako, sino kayang espiritu? Kaninong espiritu yung sinasabi mo? Luistro. Hindi, baka kasi, sabi nga ni Cayetano, may plano ang Diyos, pero may plano rin ng demonyo. Kanino espiritu yan? Yang espiritu ba na yan, nagdidikta sa atin na mangutang tayo? Hindi, kasi may mga ganun Kaya wag natin tong paglaruan. Parang ang dating, ngayon pupunta kayo ngayon sa simbahan, papabasbasan ninyo. Hindi nyo alam mo, ang dami nyong arte. Sa totoo lang. Para kayong masyado kayo sa optics na kami ang makasanto, kami ang mga banal. Porket kasalanan ni Bato to Bato, kasalanan mo to Sa totoo lang, pahuli sa Holy Spirit ka. Ngayon, ayaw nilang patalo. Pumunta sila, meron ba silang inalay sa worship hall ng Senado, ay ng Kongreso. Agoy, 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 agoy.